Maligayang pagbabalik sa Mia Sofia Movie Recap. Ang ibubuod natin ngayon ay tungkol sa isang estudyante na ginamit ang kanyang katalinuhan upang maturuan ng leksyon ang kanyang napakalupit na guro. Ito ay ang pelikulang ipinalabas noong 2009 na may pinamagatang Three Idiots. So sit back and enjoy the movie. Nagsimula ang pelikula nang tinawagan si Farhan ng kanyang kaklase kaya nagulat siya sa ibinalita nito at pagkatapos ay tinawagan niya naman ang kaibigan na si Rujo at sinabi na ang kanilang kaibigan na si Rancho ay bumalik na. Nagulat din si Rujo nang marinig ito kaya mabilis na nagbihis at lumabas. Sabik na sabik ang dalawa na makita ang kanilang kaibigan sa dating engineering college na pinapasukan nila, ngunit ang nadatnan nila doon ay ang mayabang nilang kaklase na si Chatur, at lumalabas na nakipagpustahan pala ito kila Farhan noong nasa college pa sila na magkikita sila after 10 years, upang malaman kung sino sa kanila ang pinaka-successful. Nagyabang ito na siya ay isang milyonaryo na at vice president ng isang malaking kumpanya, ngunit wala naman pakialam ang dalawa sa pagiging successful nito, dahil ang gusto lang naman nila ay makita si Rancho dahil napakatagal na nilang hindi nakikita ang kanilang kaibigan, at nang sasaktan na nila si Chatur dahil sinayang nito ang kanilang oras ay sinabi nito na si Rancho ay nasa Shimla. Samantala, sinamahan sila papuntang Shimla at ipinakita ang pagbabalik tanaw nang pumasok si Farhan sa college at naging magkakaklase sila nila Rancho. Ayaw talaga ni Farhan na maging engineer at ginagawa niya lang ito para sa kanyang ama, habang si Rujo naman ay walang tiwala sa sarili. Ngunit kakaiba si Rancho dahil kahit binubuli siya ng mga senior ay lumalaban ito. Tradisyon na ng mga senior na paghubarin ang mga freshman bilang pagrespeto sa kanila. Ngunit kahit na ang lahat ay tahimik na sumusunod sa tradisyong ito, pero iba si Rancho. Ayaw niyang lumabas kahit na pagbantaan pa siya ng leader ng mga bully na iihian nito ang kanyang pinto araw-araw. Ngunit matalino si Rancho kaya't linagyan nito ng electric wire ang isang kutsara, at dahan-dahan itong ilinagay sa ilalim ng kanyang pintuan, kaya't nang umihi ang bully ay nakuryente ito at pinagtawanan siya ng lahat. Bumilib si Farhan at Rujo kay Rancho dahil sa galing nito. Samantala, makikilala natin ang istriktong direktor ng college na si Viro o mas kilala bilang isang virus sa lahat ng mga estudyante. Isa siyang tipikal na tao na naniniwala na ang buhay ay isang pakikipag-unahan, at kailangan talagang sundin ng mga estudyante kung ano ang kanyang sinasabi upang maging matagumpay. Ayaw na ayaw nito ang pag-aaksaya ng oras. Taon-taon ay iniipon niya ang mga first-year students kung saan ay nagbibigay ito ng speech tungkol sa isang special ballpen na ibinigay ng kanyang teacher. Sinabi nito na isa itong astronaut pen na ginastsan ng milyon ng mga scientist upang maimbento, at makasulat sa kalawakan at naghihintay siyang maibigay ito sa isang kahanga-hangang estudyante na katulad niya, at sa loob ng 32 years ay wala pa siyang nakikitang estudyante na pagbibigyan nito. Ibig sabihin nito ay masyadong mataas ang tingin ni Virus sa kanyang sarili. Ngunit tinanong siya ni Rancho at sinabing kung hindi sumusulat ang mga ballpen sa outer space bakit hindi na lang gumamit ng lapis ang mga astronaut nang sa gayon ay makatipid pa sila ng milyon. Na-shock at walang maisagot si Virus at sinabi na lang nito na babalikan na lang kita sa tanong mo. Humanga si Farhan kay Rancho ngunit hindi si Raju dahil pasaway daw ito sa mga senior at direktor. Pinuri siya ng janitor dahil sa pagtanong niya kay Virus at binigyan niya ito ng pera pambili ng uniform at sinabing makisali siya sa mga klase. Hindi katulad ng mga ibang estudyante, si Rancho ay hindi basta sumusunod lang sa mga teacher, sumasagot siya sa mga tanong mula sa kanyang simpleng paliwanag at praktikal na tamang sagot na hindi nakabase sa libro, ngunit hindi siya naiintindihan ng mga teacher, dahil sa kanyang mga kalokohan kaya pinalabas siya nito, ngunit nakikisali pa rin ito sa iba't ibang mga klase. Nag-aaral siya sa college ngunit hindi para sa diploma kundi ay ang may matutunan. Meron din siyang katulad doon at ito ay si Roy. Ginagawa nito ang isang project na pang-genius, ngunit sinabi ni Virus sa tatay nito na hindi na ito makakagraduate dahil linabag nito ang mga deadline sa hindi makatutuhanang project na walang kwentang helicopter, at dahil sa sinabi ni Virus ay sobrang nalungkot ang umaasang ama nito. Wala talagang pakialam si Virus at hindi niya binigyan ng pangalawang pagkakataon si Roy upang matapos ang project. Sa sobrang pagkadismaya ay itinapon na lang ni Roy ang project kung saan ay kinuha ito ni Rancho. Bakas ang kalungkutan ni Roy habang kumakanta ng bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon upang makabangon muli.
Sa bahay ay nakita ni Rancho na ang project ay makabago at kailangan lang ng konting polishing. Pinapayuhan din niya ang dalawang kaibigan na ilagay ang kanilang kamay sa puso at sabihing I'm always well kapag may problema, at kahit hindi man ito makaluted sa kanilang problema ay magkakaroon ka naman ng kapayapaan at lakas ng loob upang harapin ito. Nakumpleto na ni Rancho ang drone at pagkatapos ay pinalapad niya na ito patungo sa kwarto upang masorpresa si Roy. Ngunit wala silang ibang nakita doon kundi ang nakabitin na katawan ng lalaki kaya dali-dali silang tumakbo papunta sa kwarto ni Roy, at natunghayan nila ang pagpapatiwakal nito. Habang nasa libing ay sinabi ni Rancho kay Virus na pinatay si Roy ng sistema ng mental pressure sa mga estudyante. Sinulatan ni Virus ang mga magulang ni Farhan at Raju at sinabi nito na bad influence si Rancho sa kanilang mga anak. Sinabi ng tatay ni Farhan kay Rancho na lumayo siya sa kanyang anak, ngunit hindi siya pinansin nito at nagandahan siya sa mga kuhang picture sa dingding. Gusto pala ni Farhan ang maging isang wildlife photographer at kaya lang siya naging engineering ay dahil sa kanyang ama. Kinumbinsi ni Rancho ang tatay nito sa kung ano ang gusto ni Farhan ngunit nanindigan pa rin ang ama nito sa kanyang prinsipyo. Nagpunta sila sa bahay nila Raju at makikitang mahirap lang ang kanilang pamumuhay. Bedridden ang ama at may sakit din ang ina nito, na kay Raju ang responsibilidad ng kanyang pamilya, kaya't may takot ito para sa kanyang kinabukasan. Samantala, nagkunwari silang bisita sa isang kasalan upang makakain ng masasarap. Napansin ni Rancho si Pia at ang nobyo nitong materialistic na nag-uusap tungkol sa isang mamahaling relo. Tinapunan ni Rancho ang sapatos ng lalaki bilang pagpapatunay na isa itong materialistic. Sinigawan nito ang waiter at sinabi ang presyo ng kanyang sapatos. Sa malas ng tatlo ay nalaman ni Pia na mga estudyante sila ng amang si Virus at sinumbong sa ama ang tatlong magkakaibigan, kaya nahuli sila na nag-gate crush sa kasal ng anak ni Virus. Kinagabihan, bago mag-exam ay naglagay si Shacher ng mga porn magazine sa mga pintuan ng mga estudyante upang ma-distract. Nang makita siya ni Rancho ay nagduda ito sa binabalak ni Shacher kaya tinuruan niya ito ng leksyon. Isang araw ay inimbita si Shacher na magbigay ng isang hindi speech para sa isang mahalagang charity event. Dahil hirap ito pagdating sa salitang hindi, nagpagawa siya ng speech nang hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay lihim na pinalitan ni Rancho ang ilan sa mga salita sa speech katulad ng salitang boobs at mga bastos na salita. Sa araw ng event, walang kaalam-alam si Shacher na ang kanyang mga sinasabi ay puro kabastusan. Kaya't nagtawanan ang mga manonood at nainsulto ang VIP kaya nag-walkout ito. Nagalit si Shacher kaya hinamon niya ang tatlo na kung sino sa kanila ang magiging matagumpay after 10 years. Isinulat ito ng mayabang nilang kaklase ang date sa pader. Nagpunta sila ni Pia sa bahay nila Rojo upang dalhin sa ospital ang tatay ni Rojo at nailigtas nila ang buhay nito kaya't laking pasasalamat ng kaibigan sa kanya at humingi ng tawad ito kay Rancho. Nakita ni Pia kung paano magmalasakit si Rancho sa kanyang mga kaibigan kaya't nahulog ang loob nito kay Rancho. Sa wakas ay lumabas na ang result ng exam para sa first semester. Nasa pinakamababang posisyon ang rank nila Farhan at Rojo. Ngunit masaya sila dahil kahit papaano ay nakapasa sila at hindi sila bumagsak. Ngunit hindi nila inaakalang lahat na si Rancho ay nasa first rank at si Shacher ay nasa second lang. Nalungkot si Virus at nagpa-picture ang direktor kasama ang dalawa sa top rank at mga estudyanteng nakapasa. Sa pagbabalik sa kasalukuyan ay nakarating na sa Shimla sila Roju, Farhan, at Shacher upang makipagkita kay Rancho. Nakarating na sila sa bahay nito kung saan ay nalaman nila na namatay na ang tatay ni Rancho. Lumapit sa kanila ang isang lalaki na sinasabing si Rancho. Ibang tao pala ito kahit na ang picture na kuha nila sa college ay iba. Nabanggit ni Shacher ang isang great scientist at inventor na si Wang Do ay pipirma sa kanya ng $1 million deals sa susunod na linggo. Bumalik sila sa bahay at tinanong nila ang fake na Rancho tungkol sa totoong Rancho. Ngunit naglabas ng baril ang lalaki at itinutok sa kanila kaya natakot si Shacher at tumakbo ito. Nanatili pa rin ang dalawa at tinakot nito ang lalaki na itatapon nila sa toilet ang abo ng tatay nito kung hindi nito sasabihin ang totoo. Sa wakas ay umamin ang lalaki na siya ang totoong Rancho. At ang kaklase nila ay anak ng kanilang gardener na ang pangalan ay Chot. Sa kabataan nito ay palaging ginagawa ni Chot ang mga homework ni Rancho at nag-aaral ito para sa kanya.
Nang malaman ng kanyang ama ay hinayaan niyang magpatuloy si Choate dahil kailangan ni Rancho ng edukasyon at ng isang degree. Nangako si Choate na hindi na sa kanila makikipag-ugnayan pa pagkatapos makuha ang degree. Nang huling mga araw nila sa college ay natatakot sila tungkol sa job offering na magaganap sa loob ng 2 buwan. Habang sinasabi ang tungkol sa job offering ay ininsulto ni Virus si Roju at Farhan. Sinabi nito na wala sa kanilang kukuhang kumpanya at tinawag niya itong mga talunan. At ginawa silang katatawanan sa harap ng lahat, nang dahil sa galit ay nagpakalasing ang tatlo ng gabing iyon at sinabi ni Rancho na alamin nila ang kanilang fashion upang mag-top. Kaya ako nag-top dahil fashion ko ang engineering. Kinuha nito ang bag ni Farhan at kinuha ang sulat ng kanyang favorite wildlife photographer at mag-quit na sa engineering at piliin niya ang photography. Tinawag niya ring duwag si Raju na laging nag-aalala para sa kanyang kinabukasan. Nangako si Farhan at Raju na gagawin nila ang sinabi ni Rancho kung aaminin niya kay Pia na in love siya dito. Nagpunta sila sa bahay nila Pia at dumaan siya sa bintana. Nakita niyang natutulog si Pia at inamin nito ang nararamdaman para sa dalaga. Ngunit ang kinakausap pala nito ay ang buntis na kapatid nito na si Mona. Natuwa sila kay Rancho ngunit nagising si Virus at nakita niya ang ihi sa pintuan at nakita niya si Raju sa dilim. Sa sobrang pagkalasing ay nakatulog ang tatlo sa classroom. Kinabukasan ay nagising sila habang nagkaklase. Galit na dumating si Virus dahil nalaman niya na lasing pa rin si Raju. Pinatawag niya ito sa kanyang opisina at sinabi nitong expelled na siya sa college. Umiyak at nagmakaawa ito na bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon dahil ikamamatay ito ng kanyang tatay dahil nabubuhay lang ito upang makita siyang makatapos, ngunit hindi pa rin siya pinansin ng malupit na direktor. Sa sumunod na eksena ay makikitang isinugod ni Rancho at Farhan si Raju sa ospital dahil tumalon ito sa building. Salamat na lang at nakaligtas ito ngunit siya ay naparalisa. Sinabi ni Pia na isa palang doktor na nakakakita at nakakarinig pa rin si Raju kaya pinakita nila na masaya sila at tinulungan nila ito para gumaling. Ginawa ang lahat ng dalawa upang gumising na si Raju. Nagparty din sila para sa kaibigan. Binilhan nila ng bagong damit ang nanay ni Raju ngunit hindi pa din ito nagkakamalay. Isang araw, nagsinungaling sa kanya si Rancho at sinabi nito na pakakasalan ni Farhan ang kapatid nitong babae. Kaya't nang marinig ay bigla itong ngumiti at nagsalita ito. Sinabi nito kay Rancho na mga tampalasan kayo kaya tumigil na kayo sa pagsisinungaling. Pagkatapos ay patuloy na itong naka-recover. Sa araw ng job offering ay nakatanggap ng sulat si Farhan mula sa kanyang paboritong photographer. In-invite siya nito upang kanyang maging assistant. Ang kailangan niya lang gawin ay magpaalam sa kanyang ama. Matapang na rin na nagpunta si Roju sa job interview. Sinabi nito na tumalon siya sa building at ang lahat ng dahilan kung bakit siya na-expelled. Nakita ng mga interviewer ang pagiging prangka at totoo nito na hindi katulad ng iba kaya inalok nila ito ng trabaho kaya't napaluha si Raju sa tuwa. Samantala, matapos ang pag-uusap ni Farhan at ng kanyang ama ay nakumbinsi rin sa wakas ni Farhan ang kanyang ama na gusto niyang maging isang photographer. Samantala, makikitang ibinaba ng dalawa ang kanilang pantalon sa harap ni Rancho upang magbigay ng respeto kagaya ng ritual nila sa college kaya napaiyak silang tatlo. Nagalit si Virus ng husto dahil napatunayan niyang mali siya na hindi makukuha si Raju sa job offering. Habang lasing ito ay sinabi niya kila Pia at Mo na nagagawin niyang napakahirap ang examination upang hindi makapasa si Raju kaya nag-alala si Pia para sa tatlo. Ibinigay ni Pia kay Rancho ang duplicate ng susi ni Virus sa office nito at sinabi nito na kunin nila Rancho ang mga test paper. Sa kasalukuyan, tinawagan nila si Pia upang sabihin na natagpuan na nila si Rancho, ngunit nalaman nila na ikakasal na pala ito. Pinuntahan nila si Pia ngunit tumanggi si Pia na sumama sa kanila kahit na mahal pa rin niya si Rancho. Umupo ito sa tabi ni Pia at nalaman na lang nila na ang lalaking nakatalukbong ay si Raju. Pinalitan pala nila ang groom ni Pia upang makumbinsi nila ito na sumama kaya naman nagawa nilang tumakas sa mga oras na yon. Nang gabi bago ang exam, nagpunta si Rancho at Farhan para kunin ang mga test paper. Ayaw nilang gawin ito para sa kanilang mga sarili lang kundi natatakot silang baka kung ano na naman ang gawin ni Raju kung hindi ito makapasa sa exam. Ngunit tumanggi si Raju na gamitin ito at sinabi na kahit hindi ako makapasa ay ayos lang sa akin. Naging proud sa kanya ang dalawa.
ngunit nakaramdam si Virus sa ginawa nila kaya mabilis itong nagtungo sa kanilang kwarto at doon ay nakita niya ang test paper kaya agad niyang inexpel ang tatlo. Wala nang nagawa ang tatlo kundi ang umalis sa gitna ng ulan, at sa pagbalik ni Virus sa kanilang bahay ay sinabi ni Pia na ang kanilang kuya ay nagpakamatay dahil pinilit ni Virus na maging engineer ito. Nagalit si Pia sa ginawa ng ama at lumayas ito. Maya-maya ay nag-labor na si Mona ngunit nagbaha sa kanilang lugar kaya't hindi madala ni Virus ang kanyang anak sa ospital. Nakita nila Rancho si Mona kaya tinulungan nila ito at inihiga sa isang table tennis. Tinawagan nila si Pia at tinuruan niya si Mona na lakasan ang pag-iri ngunit nanghihina ito at hindi makahinga at ang tanging paraan lang upang mailabas ang bata ay ang gumamit ng isang device na vacuum pump. Ipinakita ni Pia kung paano ang gagawin sa device sa pamamagitan ng isang computer, kung saan ay nagkaroon si Rancho ng idea at naisip niya na magagawa niya ang device sa mga bagay na naroon. Pagkatapos ng ilang sandali ay sa wakas nakagawa na si Rancho ng vacuum pump at ginamit niya ito kay Mona kaya nakapanganak na ito, ngunit nang papaalis na si Rancho ay pinigilan siya ni Virus at ibinigay sa kanya ang astronaut pen na ibibigay niya sa isang pambihirang estudyante. At sinagot na niya ang tanong noon ni Rancho na ang lapis ay hindi magagamit sa kalawakan dahil ang dulo nito ay magiging delikado kung maputol at lulutang ito. Pinatawad na rin niya ang tatlo at pinayagan na niya itong kumuha ng final exam. Sa sumunod na eksena, ay graduate na silang tatlo at makikita na si Rancho ang muling namuna sa kanilang klase. At pagkatapos ng graduation ay sumakay na ito sa isang taxi at mula noon ay hindi na nakita nila Radjo at Farhan si Rancho. Sinubukan nila itong tawagan ng ilang beses sa loob ng 10 taon ngunit hindi pa rin nila ito makita hanggang ngayon. Nang makarating na sila sa lugar ay nalaman nila na ito ay isang paaralan kung saan nagtuturo si Rancho. Habang naghahanap sila ay nakita nila ang janitor na si Millimeter. Sinabi nito na kinuha siya ni Rancho sa eskwelahan upang magkaroon siya ng maayos na edukasyon. Sa sumunod na eksena ay nagpunta si Pia kay Rancho habang nagtuturo ito sa isang lawa. Lumapit si Pia sa kanya at sinampal siya nito at hinagkan. Binugbog siya ni Farhan at Raju dahil sa pag-iwan niya sa mga ito ngunit naiintindihan naman nila ito upang tuparin nito ang pangako sa tunay na Rancho. Dumating din si Shacher at pinagtawanan at ininsulto si Rancho sa pagiging isang teacher lang nito. Kinumpara niya ang kanyang $1,000,000 na kanyang sweldo sa sweldo ni Rancho na 5,000 rupee lang. Nang makita nito ang astronaut pen na ibinigay ni Virus ay kinuha niya ito dahil ito daw ay hindi para sa isang loser. Tinanong ng grupo kung ano ang tunay niyang pangalan at nagulat ang lahat nang sabihin nito na siya ang great inventor na si Mr. Wang Do, na kung saan magsasign ng deal kay Shacher. Tinawagan nila si Shacher sa telepono at sinabi nito na hindi na siya pipirma sa kanilang deal. Dahil paano ako makakapirma kung kinuha mo ang ballpen ko? Nagulat si Shacher at humingi ito ng tawad at ibinaba nito ang kanyang pantalon upang magbigay respeto kay Wang Do ayon sa tradisyon nila sa college. At dito na po natapos ang ating pelikula. Maraming salamat po sa inyong panonood. Pa-like and subscribe na rin po at paki-turn on ang bell icon. Maraming salamat pong muli.